Para po sa mga matagal nang nag-iingat sa kanyang XRP holdings, may posibilidad na kumita po sila ng 4 hanggang 7% annual yield sa kanilang pag-hold sa kanilang XRP holdings. Ito ay dahil sa bagong partnership sa pagitan po ng Flare at saka Firelight. Sa madaling sabi, ang dating passive or idle na XRP ay pwede na ngayong maging source ng kita para sa mga holders. Ang development na ito ay isa sa pinakamalaking hakbang para sa XRP community sa larangan ng decentralized finance or DeFi. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang ginagawa ng Flare at saka Firelight para kay XRP. Si Flare ay isa po itong EVM-based protocol at nakipag-partner po kay Firelight para bigyan ang mga XRP holders ng access sa lending, borrowing at saka yield opportunities. Ibig sabihin, ang dating XRP na nakahiga lamang sa wallet ay pwede na pong magtrabaho para sa kanyang holder. Ayon po kay Hugo Filion, siya po ang co-founder at CEO ng Flare Labs, ginawa nila ang system para maiwasan ang custodial risk. Gamit po ang FXRP, ang rough version po ng XRP sa Flare, pwede pong ilipat ang tokens ng hindi kailangan ng third parties. Sa madaling salita, hindi kailangang umasa sa mga centralized exchanges para kumita. Ang market impact po nito ay kung magiging matagumpay ang approach na ito, marami pong holders ang maaring mag-re-stake na kanilang XRP at ito po ay pwedeng magpataas ng demand sa market at pansamantalang magpababa ng circulating supply. Paano naman po nakakatulong ang validators sa security ng network? Ayon po kay Phil Yoon, ang mga validators ay nagtutulungan para siguraduhin ang security ng network. Ibig pong sabihin ay highly decentralized ang bridge sa pagitan po ng XRP at saka Flare ecosystem. Kahit na maraming retail investors ang pwedeng kumita sa custodial exchanges, ay nananatiling non-custodial po ang Flare system. Ang market impact po dito ay ang mataas na level ng decentralization ay nagbibigay po ng tiwala sa mga investors. Posibleng mas marami pong long-term holders ang manatili sa kanilang XRP dahil sa seguridad. Magkano naman po ang potensyal na kita kay XRP? Sa interview po na sinabi ni Jesus Rodriguez, siya naman po ang co-founder at CTO ng Centaura, na sa test, ang XRP po ay pwedeng maghatid ng annual returns mula 4 hanggang 7%. Para sa isang asset na hindi pa nag-o-offer ng yield dati, ay may zero cost of capital at ito ay malaking pagbabago. Si Rodriguez rin ang nagbanggit ng restaking para makagawa ng mas advanced na DeFi products na pwede pong magbukas ng mas malalim na financial uses para kay XRP. Kaya ang market impact po nito ay ang posibilidad na kumita mula sa yield ay pwede pong mang-akit ng mga bagong investors. Posible pong tumaas ang buying pressure ng XRP sa short to medium term. Paano naman po nag-react ang XRP community dito? May iba't ibang opinion po ang XRP community. Ayon po kay Ginoong Brad Kimes, mula po siya sa Digital Perspectives, ang bagong produkto ay pwede pong mag-release ng pinakamalaking idle liquidity sa crypto. Inihalin tulad po niya ito sa bond-like income stream mula sa asset na dati ay walang kita. Si Attorney Bill Morgan naman ay pumuri sa proposal. Para sa kanya, ang 4 to 7% returns ay magandang karagdagan para sa long-term holders na dati ay walang kita mula sa XRP. Kaya ang market impact po nito ay positibong sentiment mula sa community, ay kadalasang nagdudulot po ito ng price support at pansamantalang bullish trend. Ngayon ay ano naman ang mga concerns sa yield strategy?
hindi lahat po ay kumbinsido. Ayon po kay VET, isa po siyang validator sa XRP Ledgers DUNL. Ayan, ang risk ay hindi po tugma sa reward. Sabi niya ang paglagay po ng volatile asset tulad po ng XRP sa yield strategies para lamang sa 7% ay hindi daw sulit sa exposure sa third parties. Ipinunto po niya na kailangan ng DeFi na lumampas sa short-term yield plays at gambling style speculation. Kaya ang market impact po nito ay kung maraming holders ang maingat at natatakot sa risk, pwede po nitong limitahan ang initial adoption ng bagong DeFi product at maaring hindi po agad malakas ang market movement. Ano naman po ang mungkahi para sa ideal na produkto? Ayon po kay Morgan, ang pinakamainam na produkto ay yung pwede pong mag-lock ng XRP long term habang pwedeng umutang kapag kailangan po ng cash. Sa ganitong paraan, ang holders po ay mapuprotektahan ang kanilang position habang may access sa liquidity. Subalit kinikilala rin po niya na ang ganitong produkto ay hindi pa available sa market. Kaya kapag lumabas po ang ganitong produkto, pwede po itong magdala ng mas matatag at sustainable na growth or paglago para kay XRP dahil marami pong holders ang pwedeng manatili habang kumikita. At bilang panguli, si XRP po ay nagsisimula na sa bagong yugto ng kanyang kwento. Ang potensyal po na 4% hanggang 7% yield ay malaking hakbang para sa asset na matagal nang walang ganitong oportunidad. Habang may ilang risk at saka debate sa community, malinaw po na nagbukas ito ng bagong posibilidad sa DeFi para kay XRP. Kaya para sa akin, ang development na ito ay promising lalo na sa mga long-term holders. Posible pong magdala ito ng bagong liquidity sa market at tumaas ang adoption ng XRP sa financial ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.